Sa gitna ng karagatan, isang helicopter at 3 bangkang demotor na may rescue team ang papalapit sa lugar ng pag-crash. Lumalabas na ang isang capsule ng NASA ay naaksidente at ang astronaut na si Sam ay kailangang kunin. Isinakay nila siya sa bangka at mabilis na dinala sa ospital. Maya-maya, nagising si Sam na labis na nahihilo. Habang tinitingnan niya ang silid, laking gulat niya nang makita ang panulat na lumulutang sa ibabaw ng tray. Akmang aabutin niya ito, ngunit nagambala siya ng ilang taong pumasok sa silid. Nang muli siyang tumingin, ang panulat ay nasa tray. Pagkatapos ay sumuko si Sam at sinabi ng mga doktor sa kanya na normal ito. Nagtanong sila sa kanya ng ilang mga katanungan upang suriin ang kanyang kalusugan sa isip at sinabi niya sa kanila ang tungkol sa panulat. Ipinaliwanag ng mga doktor na ang anti-gravity hallucinations ay normal din. Namamaga ang kamay ni Sam pero hindi nabalik kaya malamang na tumama lang ang kamay niya habang lumalapag. Gusto nilang malaman kung ano ang nangyari kaya ibinahagi niya ang kanyang kwento. Nakatanggap si Sam ng ilang coordinate mula sa mission control at tila maayos ang lahat, ngunit pagkatapos ay naisip niyang may natamaan siya. Naniniwala si Sam na nawalan siya ng malay sa panahon ng pagbagsak, ngunit hindi rin siya sigurado tungkol doon. Sinabi ng mga doktor na may tumusok sa capsule at nabasag ang kanyang helmet. Hindi nila alam kung ano yun, ngunit ipinagpalagay nila na ito ay debris ng bulalakaw. Ang mga particles sa kanyang spacesuit ay sinusuri para sa mga sagot. Nang maglaon, binisita si Sam ng kanyang asawang si Mark at ng kanilang anak na si Izzy. Gayunpaman, dahil naka-quarantine pa rin siya, nakausap lang niya sila sa pamamagitan ng salamin na pader. Ang kanyang ama, si William, ay pumunta rin sa kanya at ipinaalam sa kanya na ang Pentagon ay sasali sa NASA upang siyasatin ng pag-crash dahil gusto nilang maunawaan ang ilang mahiwagang frequency na nakita nila sa kanyang muling pagpasok. Isang government house ang itinalaga sa kanya para makarecover siya ng hindi naabala ng mga reporter. Nag-ambala ng doktor ang muling pagkikita-kita upang dalhin si Sam para sa higit pang mga pagsusuri. Hinawakan niya ang kamay ni Izzy sa salamin at nangakong magkikita sila sa lalong madaling panahon. Nang sa wakas ay oras na para lumipat si Sam, isang buong convoy ang nagdala sa kanya sa bahay sa gitna ng kawalan. Binigyan siya ni Dr. Michelle ng paglilibot na nagpaliwanag na binili ng gobyerno ang lupain noong 50s para sa pagsubok ng armas at sa ngayon ito ay bahay para sa mga diplomat. May teleskopyo sa labas para hindi mamiss ni Sam ang kalawakan. Nang subukan niyang gamitin ito, nakarinig siya ng masakit na tili at nagsimulang makaramdam ng pagkahilo habang nakikita niya ang mga pangitain ng kakaibang alaala. Sinabi sa kanya ni Michelle na karaniwan ito at kinomfort siya hanggang sa mawala ang ingay. Pagkatapos, pinaalalahanan ni Michelle si Sam na asahan ng lahat ng uri ng sintomas tulad ng pagdurugo ng ilong at halusinasyon. Kailangan niyang mag-concentrate sa paggaling kung gusto niyang bumalik sa trabaho dahil magkakaroon siya ng assessment test sa loob ng 2 buwan. Ang mga doktor ay darating tuwing umaga upang suriin siya. Pagkaalis ng team, nakaramdam ng matinding sakit ng ulo si Sam, kaya kinuha niya ang kanyang temperatura, ngunit wala siyang lagnat. Ginalaw din niya ang kanyang benda upang tingnan ang kanyang kamay at napansin niya ang isang kakilakilabot na pasa. Pagkatapos, nagsimula siyang magayos ng gamit, ngunit kinailangan niyang huminto nang magsimulang magdugo ang kanyang ilong. Pumunta si Sam sa kusina para kumuha ng tela para sa ilong at nakatanggap ng video call mula sa matalik na kaibigan, si Val. Habang nagkukwentuhan sila, biglang natigilan si Sam at tumitig sa likod bahay ng ilang segundo. Paulit-ulit na tinatawag ni Val ang kanyang pangalan hanggang sa mapansin siya nito at humingi ng paumanhin si Sam na nagsabing akala niya ay may nakita siya. Pagkatapos niyang lumipat sa isa pang silid, may gumagalaw sa mga anino sa labas. Nagpatuloy ang pag-uusap at pinayuhan ni Val si Sam na baliwalain ang kanyang mga sintomas para makabalik siya sa trabaho sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng video call, ang mga ilaw sa bahay ay nagsimulang kumislap at maririnig ang malakas na ingay sa isa pang silid. Pumunta si Sam para mag-imbestiga at nakita niyang natatakpan ng putik at tubig ulan ang sahig. May upuan sa sahig at bukas ang pinto sa likod bahay. Lumabas si Sam para gamitin ang teleskopyo. Tumingin siya sa paligid ng kakahuyan at may napansin siyang gumagalaw sa anino, ngunit mabilis itong nawala. Habang may hawak na flashlight, pumunta siya sa kagubatan at binato ang lugar kung saan niya nakita ang gumagalaw na bagay. Hindi niya namalayan na nasa bubong na ng bahay ang misteryosong nilalang. Biglang, nagsimula siyang makarinig ng hiyawan at nakita niya ang parehong mga pangitain na puno ng mga ilaw at mga taong naglalakad sa madilim na lugar ng pag-crash. Kinaumagahan, nagising si Sam at napagtanto niyang hindi niya suot ang benda. Napansin din niyang kumakalat ang pasa. Habang nagluluto siya ng almusal, laking gulat niya nang makita ang isang itlog na lumulutang sa ibabaw ng counter. Sinundot ito ni Sam at gumalaw ito sa hangin at nang hawakan niya ito at bitawan, patuloy itong lumulutang. Gayunpaman, nang dumating ang medical team, ang itlog ay nahulog at nabasag sa counter. Ang natitirang bahagi ng umaga ay ginugol kasama si Sam na dumaan sa napakaraming mga pagsubok. Habang nag-ehersisyo, nakaramdam siya ng biglaang pananakit ng paa at sinabing pulikat lang ito. Nang matapos ang mga pagsusuri, humiga si Sam na may yelo sa lahat ng namamagang bahagi ng kanyang katawan. Humingi ng paumanhin si Michelle para sa ehersisyo, ngunit nangako na ang lahat ng data na kanilang kinokolekta ay lubhang kapaki-pakinabang para sa space program. Tinanong niya si Sam kung mayroon siyang iba pang sintomas at nagkunwari si Sam na ayos lang siya.
Pagkaalis ng medical team, tinawagan ni Sam si Mark at sinabi sa kanya na gusto niyang magbakasyon kasama ang pamilya pagkatapos magpagaling. Iniisip ni Mark na ito ay masamang ideya dahil naniniwala siyang hindi sila dapat makita ni Izzy na magkasama kung sila ay magdidiborsyo. Nasaktan si Sam at sinabing inaayos pa nila ang mga bagay-bagay, ngunit iginiit ni Mark na halos mawala siya sa kanila, kaya naging mahirap ang mga bagay. Ilang buwan siyang wala para sa pagsasanay, pagkatapos ay nasa kalawakan na siya, at alam niyang magkakaroon siya ng isa pang misyon sa lalong madaling panahon. Iginiit ng desperadong Sam na napakahalaga nila sa kanya at gusto niyang magkaroon si Izzy ng pamilyang hindi niya natamasa. Napag-alaman na ampon si Izzy dahil hindi magkaanak ang mag-asawa, gayunpaman, hindi iniisip ni Mark na nagdala ito ng closure na inaasahan nila. Pinuto ni Izzy ang usapan upang ipakita ang kanyang family drawing kasama ang ilang mga tao sa kalangitan. Pagkatapos, naglakad-lakad si Sam sa kakahuyan at muling narinig ang masakit na ingay. Napahawak siya sa kanyang ulo habang ang mga pangitain ng naghahanap na pangkat sa mausok na lugar ay bumaha sa kanyang isipan. Nang sa wakas ay huminto ito, tumingin sa ibaba si Sam at laking gulat niya nang may makitang cable sa ilalim ng mga dahon. Sinimulan niya itong sundan at natuklasan ng isang bato na may ilaw sa loob nito. Nang iangat niya ito, nakumpirma niyang peke ang bato at may camera sa ilalim nito. Lumingon-lingon sa paligid ang nag-aalalang Sam para humanap ng isa pang cable at kasunod nito ay makikita ang pangalawang peking bato na may camera. Habang nagsisimula siyang bumalik, natisod siya sa ugat ng puno at tumama ang kanyang ulo. Pagkatapos ay nagising si Sam sa kanyang kama na may matinding sakit ng ulo. Hinawakan niya ang kanyang buhok at nakakita ng dugo. Sa sandaling iyon, may napansin siyang tao sa labas at nagulat siya nang may pumasok na lalaki sa kwarto. Sinabi niya na natagpuan nila siya sa labas na may malubhang pinsala, kaya dinala nila siya. Nang tanungin ni Sam kung sino sila, nalaman niyang dumating si William para bisitahin siya. Ipinaliwanag niya na nagpatawag siya ng search team nang dumating siya nang makita niyang walang laman ng bahay at pinagalitan siya dahil hindi siya nagpapahinga. Nagtanong si Sam tungkol sa mga kamera at ibinunyag ni William na hindi niya sinabi sa NASA ang tungkol sa lahat ng mga detalye ng bahay dahil hindi niya inaasahan na aabot ng ganoon kalayo si Sam. Pagkatapos ay dinala siya nito sa baba at binuksan ng isang lihim na lugar na nakatago sa likod ng mga kasangkapan habang kinukumpirma na ito ay safe house. Bumaba sila ng isa pang hagdan habang isiniwalat ni William na ang bahay na ito ay ginawa para sa mahahalagang tao na nangangailangan ng pansamantalang pagtatago. Pagbukas sa huling pinto, pumasok sila sa malaking lugar na maraming tirahan. Ang silid sa likod ay ang central system na tumatakbo sa sarili nitong mapagkukunan ng kuryente. Binuksan ni William ang computer at ipinakita kay Sam na may mga security camera na nakapalibot sa bahay. Kung may emergency, ang gusali ay magsasara sa likod ng 3 layer ng pinakamatibay na materyales na alam ng tao. Mayroon ding defense system, ngunit nagdududa si William na kakailanganin niya ito. Pagkaalis nila, nagsimulang mag-glitch ang mga screen. Pagkaalis ni William, tiningnan ni Sam ang kalagayan ng kanyang kamay, napansin na ang pasa ay umabot na sa kanyang braso. Kumuha siya ng litrato at ipinadala kay Val bago uminom ng gamot. Sumagot si Val na kailangan lang niyang lagyan ng yelo ang pasa at magiging maayos na siya. Sa gabi, nagpapahinga si Sam sa jacuzzi sa labas habang medyo malakas ang ihip ng hangin sa paligid niya. Biglang huminto ang hangin at narinig ni Sam ang ilang kakaibang ingay sa kakahuyan. Pagkatapos lamang ng 1 segundo, muling umihip ang hangin. Nag-aalala, bumalik sa loob si Sam at tinawagan si Mark, ngunit siya ay ipinadala sa voicemail. Sa sandaling iyon, ang mga ilaw ay nagsisimulang kumislap, kaya kumuha si Sam ng flashlight at pumunta sa balkonahe, ngunit wala siyang nakitang kakaiba. Pagbalik niya sa loob, namatay ang mga ilaw at isang misteryosong halimaw ang lumitaw sa pintuan. Tumagal si Sam ng 1 minuto upang mapagtanto ang kanyang nakita at nang suriin niyang muli, wala na ang halimaw. Pagkatapos, muling bumukas ang mga ilaw at nagpasya si Sam na buksan ang pinto. Tumingin siya sa paligid gamit ang kanyang flashlight, ngunit wala rin siyang makita sa pagkakataong ito. Bumalik si Sam sa loob at siniguradong naka-activate ang alarm nang ilak niya ang pinto. Sa kanyang pagpunta sa silid tulugan, ang AI ay biglang nag-anunsyo na nagkaroon ng paglabag, kaya sinimulan ng lockdown. Itinaas ang mga metal panel upang harangan ng lahat ng pinto at bintana na iniwang nakalock si Sam sa loob. Agad niyang sinubukang tumawag, ngunit walang signal ang telepono. Matapos muling sumakit ang tenga sa maingay na tunog, nakarinig si Sam ng ingay sa likod niya at lumingon siya, ngunit wala. Isang ungol ang maririnig sa kalapit na silid, kaya't bumaba ang takot na si Sam habang ang nilalang ay dumaan sa kanya. Nang marinig itong papalapit, nagmamadaling tinungo ni Sam ang mga switch ng kuryente at pinindot ang mga ito ngunit walang epekto. Hindi rin bumukas ang exit door. Sa sandaling iyon, nagsimulang gumalaw ang doorknob sa pinto ng silid, huminto lamang nang ituro ni Sam ang flashlight dito. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, nagpasya siyang buksan ito at lumabas upang mag-imbestiga. Di nagtagal, ang mga ilaw ay kumikislap at umuga ang halaman sa tabi ng bintana na ikinagulat ni Sam at nabitawan ng flashlight. Mabilis niya itong pinulot at tiningnan ng halaman para lang mapasigaw ng biglang may katakot-takot na kamay na dumampi sa salamin. Bumaba si Sam at binuksan ang lihim na pasukan, nagmamadaling pumasok sa bunker area upang maabot ang mga security camera. Sa una,
Mukhang hindi gumagana ang mga screen, ngunit kalaunan ay nahanap niya ang tamang switch at pinaandar ang mga ito. Tiningnan ni Sam ang paligid ng bahay at nakita niya ang nakakatakot na nilalang na nakayuko sa damuhan. Gayunpaman, nang kumislap ang liwanag, nawala ito. Biglang nagising si Sam sa pagtunog ng kanyang telepono at napagtanto niyang nakatulog siya sa computer desk. Nagmamadali siyang umakyat at nakita si William kasama ang kanyang koponan, kaya sinabi niya sa kanila na may mali sa generator. Kinumpirma ni William na nakadetect sila ng blackout at ipinadala ang kanyang mga tao para magtrabaho. Sinabi sa kanya ni Sam na may pumasok sa bahay, kaya ipinangako ni William na susuriin ang security footage. Pagkatapos, nagsimula ang mga pagsusuri. Tiningnan ni Michelle ang pasa at inamin na hindi ito normal, kaya magpapa-appointment siya para sa x-ray. Maya-maya, bumisita sina Mark at Izzy kay Sam. Habang si William ay gumugugo ng ilang oras kasama ang kanyang apo, pumunta sina Mark at Sam sa kakahuyan upang magkaroon ng pribadong pag-uusap. Sinabi sa kanya ni Sam na nakakita siya ng isang nilalang na hindi mula sa mundong ito at iniisip kung may kasama siyang alien noong siya ay lumapag dahil ang kanyang misyon ay tungkol sa pagsasahimpapawid ng mga signal sa kalawakan. Bago pa makasagot si Mark, nag-ambala na sila ni Izzy. Pagkatapos ay tiningnan ni William at Sam ang mga security camera. Sa oras na nakita ni Sam ang halimaw, nagsimulang mag-glitch ang mga screen, ngunit walang halimaw sa damuhan. Iniisip ni William na nakakakita siya ng mga bagay dahil sa stress at ipinaalala sa kanya na magpahinga. Pagkatapos umakyat ni William, pinaskan ni Sam sa computer ang bahay at nakita nito ang siyam na tao na tumutugma sa kanyang pamilya at sa koponan ni William. Si Izzy at ang kanyang mga magulang ay namasyal sa kakahuyan at halatang mahal siya ni Mark. Bigla silang nakarinig ng kakaibang ingay at napansin nilang nawawala si Izzy. Desperadong sinimulan nila siyang hanapin hanggang sa magulat kay Izzy sa paglitaw sa likuran nila na may dalang patay na kulisap sa kanyang kamay. Ang lahat ng mga kulisap sa kagubatan ay nagsimulang magingay at ang isa ay sumalpok pa sa puno na tumakot sa pamilya at umalis. Lalong lumalakas ang mga ingay habang tumatakbo sila sa pagkagulat. Ang libu-libong mga kulisap ay nagsisimulang lumipad palabas ng kagubatan. Tumakbo ang pamilya upang magtago sa bahay at nanunood sa takot habang ang lahat ng mga kulisap ay pumunta sa mga bintana hanggang sa punto na naharangan nila ang sikat ng araw. Pagkalipas ng ilang sandali, nawala ang mga kulisap at ang salamin ay hindi kapanipaniwalang malagkit. Nang tingnan ng mag-asawa, nakita nilang patay na ang lahat ng mga kulisap sa labas ng mga bintana. Ang isang pangkat ng paglilinis ay dumating sa lalong madaling panahon upang asikasuhin ang gulo at isang opisyal ng nasaang nagteorya na ito ay issue sa kapaligiran. Humingi si Sam ng anumang mga update sa pagsubok na ginagawa nila sa kanyang capsule. Gayunpaman, wala pang resulta ang lab. Umalis si Mark kasama si Izzy, ngunit nangakong bibisitahin nila ulit siya ngayong gabi. Pagkatapos, napagtanto ni Sam na kakaiba ang pakiramdam ng kanyang paa at tinanggal niya ang kanyang sapatos para lamang matuklasan na dumudugo ang kanyang daliri. Nagmamadali siyang pumunta sa banyo at inalis ang kanyang medyas para hugasan ang kanyang daliri sa paa, ngunit ang mas malapitang pagtingin ay nagpapakita na ang sugat ay umakyat hanggang sa kanyang binti. Nang hawakan niya ang daliri sa paa, sumisigaw siya habang natanggal ang kuko. Matapos lagyan ng benda ang kanyang paa, nilagyan ni Sam ng yelo ang kanyang nabugbog na kamay. Ang mga ilaw ay nagsimulang kumislap, kaya itinulak niya ang isang mesa sa likod ng pinto sa takot. Naghanap din siya sa internet para sa mga kakaibang insidente ng kulisap at nalaman niya na maaaring mga geomagnetic disturbance ang dahilan na ikinokonekta ng ilang tao sa UFO sightings at pagdukot. Ang mga larawan sa artikulo ay nagpapakita ng mga nilalang at mga taong may mga pasa na katulad niya. Nakaramdam ng kung ano sa kanyang likod, tumakbo si Sam sa banyo at tumingin sa salamin upang matuklasan na ang mga pasa ay nasa ilalim din ng kanyang balikat. Muling kumislap ang mga ilaw, kaya nagmamadaling ini-activate ni Sam ang alarma bago tumakbo pababa. Maririnig rin ang mga kakaibang ingay sa ibang kwarto. Sa sandaling iyon, tumawag si Mark upang ipaalam sa kanya na papunta na sila at tinanong siya ni Sam kung siya ay mabuting ina na iniwan si Mark na nalilito. Habang patuloy na nagmamalfunction ng mga ilaw, ang AI ng bahay ay nag-anunsyo ng isa pang paglabag na sinundan ng lockdown. Sinabi ni Sam kay Mark na may kung ano sa bahay bago niya narinig ang ilang ingay na papalapit. Maya-maya, hindi na maintindihan ang boses ni Mark sa telepono. Pababa si Sam sa hagdan patungo sa bunker nang bigla siyang nakaramdam ng hindi matiis na pananakit sa kanyang likod dahilan para bumagsak siya. Si Sam ay gumulong pababa sa hagdan at medyo masakit na lumapag. Nang hawakan niya ang kanyang likod, nakahanap siya ng mahiwagang gelatinous substance. Matapos mapansin na sira ang kanyang cellphone, narinig ni Sam ang mga ingay sa itaas at tumakbo sa computer. Sinuri niya ang lahat ng mga kamera, ngunit wala siyang makitang sinuman. Pagkatapos ay inis kanya ang gusali at sinabi sa kanya ng computer na may isa pang tao maliban sa kanya. Ang mga screen ay nagsimulang kumislap habang ang isang halimaw sa wakas ay lumitaw sa loob ng bahay, kaya pinatay ni Sam ang screen sa takot. Ang computer ay nagpatakbo ng isa pang pag-scan at ngayon ay nagkukumpirma ng 2 pang tao sa itaas na palapag. Sinubukan ni Sam ang ilang mga pindutan at ang kisame ay nagsimulang maglabas ng usok sa quarter. Tumakbo siya sa sumunod na silid at nakita ang kusina para lamang marinig ang mga ingay doon. Pagkatapos magtago sa likod ng mga kasangkapan, nakita ni Sam ang refleksyon ng halimaw sa oven.
Sa kabutihang palad, hindi siya nito nakita at lumayo, ngunit nang subukan niyang pumuslit sa pinto, may pumasok na pangalawang nilalang at kinailangan niyang magtago muli. Hinintay ni Sam na lumipat din ang isang ito at nagmamadaling pumasok sa pinto. Sunod, nagtago si Sam sa isa sa mga banyo at hinarangan ng pinto ng mga kasangkapan. Biglang sumakit ang kamay niyang nabugbog, kaya tinanggal niya ang benda para lamang matuklasan na ang kanyang balat ay natatakpan ng misteryosong substance. Ang mga nilalang ay kumalampag sa pinto, kaya nagtago si Sam sa shower bago sila pumasok. Nang mapansin ng isang butas, sinipa niya ang takip at nagawang buksan ng panel na nagpapahintulot sa kanya na tumakbo sa pagitan ng mga dingding. Sa labas ng bahay, dumating sina Mark at Izzy at napansin nilang naka-lockdown ng gusali. Sinubukan ni Mark na tawagan si Sam ngunit hindi nagtagumpay, kaya umalis siya sa kotse upang mag-imbestiga. May nakita si Izzy sa malapit at kusang tumakbo palabas. Sinundan siya ni Mark at nakita siyang nakaturo sa ilaw sa kagubatan. Samantala si Sam, bumalik siya sa pasilyo at umakyat sa hagdan, ngunit hinawakan ng halimaw ang kanyang binti at pinabagsak siya. Pagkatapos ng ilang pagpupumiglas, nagawa niyang alisin ang paa nito at patuloy na gumalaw. Dumaan si Sam sa isa pang espasyo sa pagitan ng mga pader habang kumikinang ng maliwanag ang kanyang mga sugat. Sa kalaunan, nakahanap siya ng hagdan at umakyat sa isang hatch sa kagubatan. Habang tumatakbo siya sa gitna ng mga puno, mas marami sa kanyang mga sugat ang nagsimulang kuminang at patuloy niyang naririnig ang tunog ng mga halimaw, ngunit hindi ang kanyang pamilya na naghahanap sa kanya. Sa kalsada malapit sa bahay, dumating si William kasama ang isang pangkat ng mga armadong lalaki. Ipinaalala niya sa kanila na may kinakaharap silang bagay na napakatalino bago sila ipinadala. Habang naghahanap ang mga sundalo sa natitirang bahagi ng bahay, pumunta si William sa bunker at nakakita ng gulo. Sa kagubatan, bumagsak si Sam sa lupa at narinig ang mga halimaw na papalapit, kaya nagmakaawa siya. Biglang itinaas ng nilalang ang kanyang mukha at tumingin sa kanya ng may mabait na mga mata habang nagtatanong sa wika nito kung naiintindihan niya ito. Nagulat si Sam sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-unawa sa bawat salita. Mas maraming nilalang ang lumitaw habang sinasabi ng una na namiss nila siya. Nang itanong niya kung sino sila, sinabi ng nilalang na pamilya niya sila. Dahil nalilito pa rin si Sam, ipinatong ng nilalang ang noo nito sa kanyang noo, hiniling sa kanya na maalala. Mas malinaw na sa isip ni Sam ngayon ang mga pangitain mula sa nakaraan. Lumalabas na siya ay alien, at ang kanyang pamilya ay nag-crash sa Earth maraming taon na ang nakalilipas. Sinubukan silang hulihin ng isang pangkat ng mga sundalo na pinamumunuan ni William, kaya mabilis na tumakas ang mga alien. Sa kaguluhan, hindi sinasadyang nahiwalay si Sam sa iba, kaya gumamit siya ng isang aparato para magbalat kayo. Nang matagpuan siya ni William, mukha siyang bata, at noong araw na iyon, inampon siya nito. Ang kanyang pamilyang alien ay hindi tumigil sa paghahanap sa kanya. Alam na ang pagbabalat kayo ay mawawala pagkatapos ng ilang taon at sila ang tumusok sa kanyang capsule. Sa kasalukuyan, nakita ni Mark at Izzy si Sam na napapalibutan ng mga alien. Nabigla si Izzy sa kumikinang nakatawan ng kanyang ina at tiniyak ni Sam na walang nanakit sa kanya. Ginambala ni William ang sandali na nagkumpirmang alam niya noon pa man kung ano siya. Binigyan niya siya ng inspirasyon na maging astronaut at ipinadala siya sa partikular na misyon bilang pain. Ngayon, gusto niyang makuha ang mga alien bilang pag-aari ng gobyerno, kaya tinawag niya ang kanyang koponan. Hiniling ni William kay Sam na sabihin sa mga alien na sumuko, ngunit tumanggi siya. Nang ilabas niya ang kanyang baril, hinarap siya ni Mark sa lupa at sinuntok ng ilang beses. Samantala, sa wakas ay natapos na ang pagbabalat kayo ni Sam at ipinakita niya ang kanyang tunay na anyo bilang alien. Papalapit na ang mga sundalo, kaya sinabihan ni Mark si Sam na umalis para sa kanyang kapakanan. Itinaas ni Izzy ang kanyang kamay at hinawakan nito ni Sam gamit ang kanyang paa bago tumakas kasama ang kanyang pamilya. Sa oras na dumating ang mga sundalo, ang mga alien ay umalis sa Earth sa isang napakaliwanag na sasakyang pangkalawakan. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.